Okay. Hello. Okay na? Okay, sorry po. Wala po palang mic. So, ngayon ko lang na-open. So, every Sunday po, Book of Luke tayo, chapter 12, verse 35. Si Brother Don po ang Brother Don. Brother Jimboy po magtuturo. And then, this evening, tayo po ay nasa Book of Judges, chapter 2 na po, buong chapter 2. So itong Book of Judges, chapter 2, the falling away of Israel, sila po ay, sabihin lang natin parang nawala ulit sa covenant, tumalikod ulit sa Panginoon. At uh, dito po halos makikita natin yung verse 1 hanggang verse 5, yung evaluation ng Panginoon, kung anong ginawa nila. And then verse 6 hanggang verse 10, babanggitin ulit yung pagkamatay ni Joshua at yung pagkamatay ng mga elders at yung pagkamatay ng mga magulang nila. And then, papasok dito yung new generation na hindi kilala ang Panginoon. After nung tatlong ito, Joshua, elders, and their fathers. And then verse 11 to 23, ito po yung uh, introduction ni Lord kung ano yung nangyayari at bakit may judges. At pag may judges po na ina-appoint si Lord, nagbabago po sila, nakikinig, sumusunod, nananampalataya. Dahil kalakip ng judges, ng mga i-appoint ng Lord, ay nagtatagumpay sila sa labanan. Pero after nung judges, ay bumabalik ulit sila, tumatalikod sila mula sa Panginoon. Pero ito ay introduction na to. So chapter 3, dito pa lang magkakaroon ng unang judge at hanggang matatapos tayo, ang huling judges na i-appoint ay si Samson. So anyway, sige po, let's start with prayer. Panginoon, salamat po. Muli kami dumudulog, papakumbaba. Payagan niyo po kami na kami po ay matuto sa prinsipyo, sa narrative story, Panginoon, ng chapter 2 ng Book of Judges. Ano po ba yung pinakikita sa amin dito? Even today, Lord, may mga prinsipyo po na masasabi namin pwede namin i-apply at matutunan, although ito po ay purely, explicitly for Israelites. So, tulungan niyo po kami maunawaan because yung Israelita ay mga batayan din po namin sila ng aming pananampalataya sa Diyos. Ang Diyos nila at ang Diyos namin ay iisa. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na maunawaan din po ang kaugnayan namin kung ano yung nangyayari sa kanila at makita rin namin ang aming sarili at kung ano yung mga negative na dapat ay maging positibo sa aming panahon, na dapat ay gawin namin kung ano man yung hindi lang nagawa, lalo na ang mga bagay na kalooban mo. But Lord, bless you po kami. And to all the viewers na kasama namin nanonood, nag-aaral, kasama namin sa pag-aaral, mapagpala rin kami. Maraming salamat. Itinataas ko po ito in Jesus' name pray. Amen. So we study the Bible, book by book, chapter by chapter, verse by verse. Minsan word for word, expository preaching po. So, naka-include na po doon yung mga hermeneutics and exegesis. So sa gabing ito mga kapatid, kung maalala niyo po yung book of Judges, yung chapter 1, nakita natin dito sa chapter 1, excuse me po, sa 9 tribes po na nandito sa Kanaan, actually nasa Kanaan po, ito po yung mga na-evaluate ng Lord. Nakita natin sa chapter 1, si Judah lang at saka si Simeon ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Nag-usap po si Judah at saka si Simeon. Kung makikita niyo yung mapa mga kapatid, napakalaki ng lupain na namana ni Judah. At sa gitna noon, may parang circle.
Yun ay pinamana ng Panginoon para kay Simeon. At sabi sa chapter 1, ang Juda ang mangunguna, maglilid sa buong Israelita. Nagtanong po yung mga Israelita kung sino mamumuno. So, yung mga anak ni Juda. So, I believe po, mga kapatid, yun ang tinutukoy dito sa Juda at Simeon. So, sila po ay lumaban. 9 tribes po na kalaban nila na pagan tribes po yon, dinestroy po nila. Kung mababasa niyo po ito, kung babalikan natin, meron po silang mga pinatay sa, so sorry sa term kasi talaga ang mga ginagawa, 10,000 sa lugar ng Besek at tinalo rin po si King Adoni Besek o Lord of Besek kung tawagin, Lord of Besek. Siya po yung hari dito. No? Actually, pinutulan po ito ng hinlalaki, dalawang hinlalaki, at namatay po siya nung dinala po siya sa Israel. Sinunog po yung city of Jerusalem, ay Israel tuloy, Jerusalem. Sinunog po yon, and then 9 tribes po yung sinakop, tinalo po nila. Nag-combine si Simeon at si Judah. And then the rest, son of Manasseh, Benjamin, Ephraim, Zebulon, Naphtali, and Dan. Actually, yung nasa Transjordan, hindi nabanggit eh. But yung Reuben and Gad, hindi po nabanggit. Pero yung mga nasa loob ng Kanaan, na sinasabi ni Lord na itaboy nila, paalisin nila yung mga kalaban nila para hindi sila sumamba sa mga Diyos-Diyosan. The rest of the sons of Jacob, like Benjamin, Manasseh, Ephraim, Zebulun, Naphtali, and Dan, hindi lang nataboy. Kundi para bang dadaan lang nila sa tinatawag na diplomasya, ayaw umalis yung mga Canaanites. So ang ginawa na lang, pinilit na lang sila na maging alipin. No, yung ginawa silang mga manggagawa sa mga mabibigat na trabaho. Kaya lang yun ang magiging parang magiging snare o pain ng mangyayari. Maninirahan sila kasama nila itong mga kalaban na ito. Now, itong Book of Judges, chapter 2 naman, ito ang evaluation ng Panginoon na binanggit ko kanina. Sabi ko nga sa verse 1 hanggang, ewan ko lang kung nadilig nyo kanina, patay yung mic kanina eh. So sa verse 1 hanggang 5, so in-evaluate ni Lord na sila tumalikod sa Panginoon. Verse 6 and 10 naman, babanggitin si Joshua, yung mga elders, saka yung mga parents, na after nila, hindi na ipasa yung mga aral na dapat sundin ng Lord. Kaya nang naisilang ang new generation, hindi nakakakilala sa Diyos. And then verse 11 to 23, ito na po yung parang introduction to kung paano pumasok sa Book of Judges na i-introduce po in chapter 3 next week, Lord willing. Ipapakilala po yung unang hukom na i-appoint ng Panginoon. Na tuwing may hukom, nagwawagi sila, naniniwala sila sa Diyos, sumusunod sila. Pag namatay na po yung hukom o yung judge, ay bumabalik sila, tumatalikod ulit sa Panginoon. So, let's start with verse 1, mga kapatid. Verse 1, Hukom chapter 2, verse 1. Umakyat ang anghel ng Panginoon sa Bokiim. Sabi rito, Bochim yata ito sa English. Mula sa Gilgal, kanya sinabi, kayo'y pinaaahon ko mula sa Egypto at dinala ko kayo sa lupain ng aking pinangakong ibibigay sa inyong mga ninuno. Sinabi kong, kailanmay hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo. Verse 2, at huwag kayo makikipagtipan sa mga naninirahan sa lupain ito. Inyong wawasakin ang kanilang mga dambana, ngunit hindi ninyo dininig ang aking utos. Ano itong ginawa ninyo? So dito may anghel na binabanggit na umakyat ang anghel ng Panginoon. So the word umakyat or came up mean ang anghel po ay nag-incarnate angel, siya po ay nagkatawang tao sa mga oras na ito. So ibig sabihin naglalakad po siya. Ang anghel na ito ay tulad din ng mga anghel na bumaba noong panahon ni Abraham, Genesis chapter 18 hanggang Genesis chapter 19.
Sila ay tumuloy sa lugar, sa tolda ni Abraham, at yung dalawang anghel ay tumuloy naman sa tolda ni Lot. So doon po naganap yung Sodom and Gomorrah na dinestroy ng Lord yung Sodom and Gomorrah na ang mga majoriteng lalaki ay mga nakikipag-kissing o shipping, sorry. Nakikipag-shipping sa mga kapwa lalaki. So, sexual intercourse sa kanilang ano. So, pinarusahan po ng Panginoon yon at kumulan po ng apoy. Nasunog po yung lugar na yun, pati mga tao na pinarusahan. So, yung anghel na yon, yun yung anghel na tulad na sinasabi dito na umaakyat. Ibig sabihin, nag-incarnate, nagkatawang tao yung anghel. So, okay. Now, itong lugar ng Bochim, possibly near Bethel. And Gilgal was the site where Israel had first encamped west of Jordan. Nakalagay sa Joshua chapter 4 verse 19. So ipinaalala ng Diyos ang tipan niya o yung covenant niya na hindi nito sisirain. Ang Panginoon kapag gumawa ng covenant, mga kapatid, hindi po sinisira. Kung papansinin ninyo, since Abraham hanggang kay Moses, iba't ibang covenant, hanggang kay Joshua, sa chapter 24, nakipag-covenant sila sa harap ni Joshua. Ano pa? May covenant din kay Davidic covenant, I think kay David. And then, pagdating ng New Testament, nagpatuloy yung covenant. So, never po na ang Panginoon ay inaalis ang covenant, kundi may from generation to generation, meron siyang ina-appoint na tao na witness para gawin ang covenant sa mga ibang henerasyon. Hindi sisirain ng Lord talaga ang kanyang covenant. Kaya lang dito, ang problema, tingnan natin sa verse 2, sinong sumira? At huwag kayo makikipagtipan sa mga nanira sa lupain ito. Yun yung wawasakin ng kanilang mga dambahan. Actually, kaya ang instruction ni Lord, patayin talaga yung mga tao. You cannot destroy their altar or idols kasi magkakaroon talaga ng pagdanap ng dugo kapag binangga mo yung pananampalataya ng iba, hahantong sa away, sa gera. At yan naman talaga nangyayari. Kaya ganun talaga mangyayari. How to destroy their idols? Talagang i-destroy mo muna yung mga tao. Yun talaga. Kaya yung Judah, sumunod, mga kapatid. Sa basic nga, 10,000 yung pinatay nila eh. Para matanggal po yung mga Diyos-Diyosan. Ang unang ginawa ng mga Judah, yung tao ang pinatay. Which is, yun naman talaga instruction ng Panginoon. Pero ngayon, sabi ng Panginoon dito, actually yung anghel ay messenger ng Lord, representative ng Diyos yun. Kaya kung ano man ang sinasabi ng anghel, for example, sinasabi dito ngunit, hindi niyo dininig ang aking utos, yun po ay utos yun ng Diyos, bilang representative yung anghel. Tapos sabi nito, ano itong ginawa ninyo? So, sinasabi ng Lord, pinapasa niya bilang representative yung mga anghel, hindi po sisira ang Panginoon sa pakikipagtipan sa kanila. Kahit tumira na po sila rito, hindi mababago yung tipan nila ni Lord, hindi mababago yung kanyang covenant. Kahit ang covenant ng Panginoon, nakipag-covenant siya kay Moses sa wilderness, nakipag-covenant bago kay Moses, nakipag-covenant si Lord kay Abraham, I think sa lugar din yun. Dito rin yun, sa lugar ng Kanaan. Ngayon, nung naging alipin nga sila sa Egypt for 400 years or 430 years, pagdating dito sa promised land, hindi binabawi ni Lord ng kanyang covenant, nagpapatuloy. Ngayon, sabi ng anghel, ano itong ginawa ninyo? Verse 3, tingnan natin, ano yung ginawa nila? Kaya sinasabi ko ngayon, hindi ko sila palalayasin sa harap ninyo, kundi sila magiging mga kalaban ninyo at ang kanilang mga Diyos ay magiging bitag ninyo. Okay. So ito yung hatol ng Panginoon. Hindi na aalisin tuloy yun. Kasi ang instruction ng Panginoon, alisin. I-destroy yung mga tao, pati yung mga Diyos-Diyosan. Eh hindi nila ginawa. Ilan yung hindi gumawa?
9 tribes din yata, kung di ako nagkakamali. Ilan ba yon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Tribes of Benjamin, Manasseh, Ephraim, Zebulun, and Naphtali, and Dan. Pinaka-worst yung kay Dan. Si Dan po, mga kapatid, kung maalala niyo yung teaching last week, pinaurong pa sila ng Amoreo. Ang Amoreo yung matapang. Sila po ay ayaw bumaba. Pinabababa ng tribes ni Dan ang Amoreo. Gusto magstay sa Maborol. So, nasunod yung Amoreo. Kaya sa chapter 18 pa ng Book of Judges, magkakaroon ng lupain itong mga anak ni Dan. Kasi nga, yung tinatawag na parang napakaduwag nila eh. Mina ang loob nilang kalabanin yung mga pinaalis ni Lord. And then sa verse 3, hindi lang ito magiging kalaban nila, yung mga tao, pati yung mga Diyos-Diyosan ng taong iyon, ng mga pagan people, ay magiging bitag sa kanila. So kalaban, and then magiging bitag din yung yung bitag, yung bang parang matutuksok ka eh. Ano po ba yon yung mga Diyos-Diyosan na yun? Mamaya babanggitin natin yan. Verse 4, tuloy lang po natin ito. Nang sabihin ng anghel ng Panginoon ang mga salitang ito sa lahat ng mga anak ni Israel, inidakas ng bayan ng kanilang tinig at umiyak. So, nung nalaman nila na yun ang hatol ng Diyos, hindi na aalisin. Actually, ang sabi ng Lord, alisin eh. So, umaasa sila sa Panginoon na ang Diyos ang mag-aalis. Before, mga kapatid, tumutulong naman talaga ang Panginoon. Alisin yon. Katulong nila. Sabi nga ni Joshua, ang Diyos ang nakipaglaban. Pero, gusto ng Panginoon ay manampalataya sila sa Diyos. Humakbang sila. For example, last week, si Judah at si Simeon, nung lumaban po sila, walang nasabi po doon ang writer ng Book of Judges, wala pong namatay na anak ni Judah. Wala pong namatay na anak ni Simeon sa labanan. Lahat po ay nagtagumpay. Kasi kasama nila ang Panginoon, mga kapatid. Verse 19, ang Panginoon ay sumama sa Judah at inangkin ang ang lupaing maburol. Ibig sabihin, sumasama ang Diyos eh. Once na humakbang ka patungo sa labanan, in-expose mo yung faith mo, nire-reveal mo yung faith mo. But never pong ginawa ito ng mga ibang tribes. So, I believe na wala po talagang lumaban. Hindi na lang sa pakiusapan, pinaalis na lang. Eh, hindi ubra yun. Matitigas ang ulo rin ng kalaban eh. So, ano nangyari? Kaya sabi dito, nang sabihin ng anghel ng Panginoon ng mga salitang ito sa lahat ng mga anak ng Israel, inlakas ng bayan ng kanilang mga tinig at umiyak. So, umiyak sila. Umiyak po ang mga Israelita. Verse 5, at kanilang tinawag ang pangalan ng dakong iyon na Bochim o Bokim. Bochim in New King James. At sila'y nag-alay doon sa Panginoon. Okay. Bakit po sila umiyak, mga kapatid? Dahil ba takot sila sa kalaban at yung mga Diyos-Diyosan ay magiging bitag sa kanila? Takot ba sila rito? Mga kapatid? Pwedeng yes. Mga kapatid, alam nila kasing consequences ng kapag hindi sila nag-obey sa Panginoon, kapag sila'y tumalikod sa Panginoon, sa mga utos ni Lord. Alam nila na si Joshua, a great leader, ay patay na. So, iniisip nila, sino pa ang tutulong sa kanila? Pero, sila po ay nangako sa Panginoon eh. Kung maalala niyo sa Joshua chapter 24, beginning verse 16, hanggang gumawa sila ng covenant, kaharap si Joshua. Hindi nila uurungan. Sila'y susunod sa Panginoon. Pero nung wala na si Joshua, nung namatay na si Joshua, medyo tila nagbago. Pero mamaya, babasahin pa rin natin ito. No? Anong consequences kapag sila po ay nag-disobey sa Panginoon? So, Deuteronomy 28, verse 1 to 68. Actually, marami po ito. Even sa Leviticus, nakalagay din po ito, kung di ako nagkakamali. Yung mga blessing sa pagsunod at yung mga curse pag hindi sumunod. In Deuteronomy 28, verse 1,
hanggang 14, sinasabi doon yung mga pagpapala pag sumusunod. Pero beginning verse 15 hanggang verse 68 na napakahaba yung verses, sinasabi naman ng Panginoon yung mga resulta na mangyayari sa kanila kapag sila sumuway. Tingnan natin muna yung verse 1, Deuteronomy 28 verse 1. Ito yung curse. Kung susundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos at maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos. Okay, hindi. Verse 14, sorry. Verse 14. Book of Deuteronomy 28. Verse 15, sorry. Verse... Okay, teka. Verse 15, 28, verse 15. Isa lang muna yan. So, verse 15 pala to. Deuteronomy 28:15. Pero mamaya, tama yun, 28:25. Sabi rito, ngunit kung hindi mo papakinggan ang tinig ng Panginoon mong Diyos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng lahat ng kanyang mga utos at tuntunin na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Lahat. Marami po yan. But sa verse 28, 25 and 26, Deuteronomy 28, verse 25 to 26, ito po yung magiging kalaban nila ang mga tribes na, pagan tribes na hindi pa nila pinaalis. Sabi na nung anghel, magiging kalaban nila yon. Ito po yung pwede mangyari sa kanila. Ngunit kung hindi mo okay, ipatatalo ka ng Panginoon. Ibig sabihin, pag magiging kalaban nila yon, ipapatalo ka ng Panginoon sa harapan ng iyong mga kaaway. Ikaw ay lalabas sa isang landas laban sa kanila at tatakas sa 7 landas sa harapan nila. At ikaw ay magiging katatakutan sa lahat ng mga kaharian sa lupa. Ang iyong bangkay ay magiging pagkain sa lahat ng mga ibon sa impapawid at sa mga hayop sa lupa at walang taong bubugaw sa kanila. Ibig sabihin na katatakutan, ibig sabihin yung magiging warning po sila kapag hindi nila sinunod, parang matatakot ang mga tao na hindi sumunod. So sila po ay mamamatay. So alam nila ito. How many times itong binasa ni Moses sa kanila. Kaya sila po ay umiiyak dahil alam nila ang resulta nito. Kapag sinabi ni Moses, ng anghel na kayo ay magiging kalaban ninyo ang mga tao ito at ang Diyos nila magiging bitag sa inyo. Sabi, mamamatay sila. Ipapayagan ni Lord yung mga kalaban na sakupin sila. So mga kapatid, kung may time po kayo, basahin na lang po ninyo yung Deuteronomy 28, verse 1 hanggang 68. Ang 14 verses doon, yung mga pagpapala. And then yung the rest, puro parusa ng Lord kung sila isusuway. So yon, kaya sila ay umiiyak. Pero sa mga sumusunod, ang ibibigay ng Panginoon ay pagpapala. Yung Deuteronomy 28 verse 1 to 14, pagpapala yon. Kapag sila ay susunod. For example, sa Judah at kay Simeon. Dahil pinaglaban nila yung karapatan nila at sumunod sila sa Panginoon. By the way, si Isakar, hindi po nabanggit dito, at si Ruben, at saka si Gad. Yung nasa kabilang Jordan. Okay, so verse 6 to 10, ito po yung tatlong let's say generation, pwedeng group of people. Una si Joshua, pangalawa yung mga elders, pangatlong grupo yung mga magulang nila na pag namatay na si Joshua, okay, may elders pa. After the elders, mga magulang. Pero, may problema. Tingnan natin. Verse 6, nang mapalis na ni Josue ang taong bayan, so binabalikan lang po.
pumaroon ng bawat isa sa mga anak ni Israel sa kanyang mana upang angkinin ng lupa. So, nagpa-flashback lang po tayo. Verse 7, naglingkod ang bayan sa Panginoon sa lahat ng mga araw ni Josue. So, ibig sabihin, very, talagang napaka-ganda ng kanilang paglilingkod. Ibig sabihin, naging obedient to heart nila to serve the Lord. At ganun din sa lahat ng mga araw na matatandang huling namatay. Ibig sabihin, after ni Joshua, may mga matatandang buhay pa, hanggang sa namatay po yon, naglingkod po sila na nakakita ng mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa Israel. So lahat ng mga nakawitness sa mga pangyayari na yon, habang sila po ay inaalala nila yung mga ginawa ng Diyos, siguro may nagkukwento, yung mga elders, ipinapaalala po yung ginawa ng Diyos. So nananampalataya sila. Verse 8, si Josue na anak ni Nun, na lingkod ng Panginoon, ay namatay sa gulang na 110 taon. 110 years old si Joshua nung namatay. Verse 9, kanilang inilibing siya sa hangganan ng kanyang amana at sa Timnath Heres, sa maburol na lupain ng Ephraim na nasa hilaga ng bundok Gaas. And then verse 10, ang buong lahing iyon ay nalakip din sa kanilang mga magulang. Ibig sabihin, yung after ng mga elders, yung mga magulang din naman na nag-share din ng mga bagay tungkol sa Diyos. Doon ay may ibang salin lahi. Ito po, generation. May ibang generation bumangon pagkatapos nila. After ni Joshua, after ng mga elders, after ng mga parents nila, may generation na bagong sibol na isinilang na hindi kilala ang Panginoon. Ni ang mga bagay na kanyang ginawa para sa Israel. Kung titignan natin, ilang generation lang to eh. Parang after ng mga magulang, yung mga anak, and then yung mga anak, yung mga apo, parang yun na yata. Sila na yung mga hindi nakakilala sa Panginoon. So, tila naputol po yung covenant ng Panginoon. Hindi napuputol yung covenant ni Lord. Ayaw naman niya, hindi naman niya ginagawa. Pero yung mga tao na inaasahan ng Diyos, na ipagpapatuloy yung covenant, ipagpapatuloy yung mga utos ng Diyos, na ituro sa kanilang mga anak, ay mukhang nawala. Nagkaroon ng problema dito. Mamaya, balikan na lang natin to mga kapatid. No? So, verse 11, tuloy lang natin. So, ito yung sinasabi, ito nga yung sasabihin ng mga ng anghel. Ginawa ng mga anak ng Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal. Okay. So, by the way, mga kapatid, no, mula nung namatay si Joshua, according sa mga biblical Bible scholar, around 15 to 40 years ang agwat bago isinilang po yung mga new generation. Kaya yung new generation na ito, it is impossible for 40 years, parang imposibleng hindi kaagad o imposibleng makalimutan kaagad yung covenant. So more or less, nung nagkaroon ng problema, kasi 40 years after ni Joshua nung namatay, dun po tumalikod ang mga Israelita according sa mga Bible scholar. Now, tingnan natin, verse 11, gumawa sila o ginawa ng mga anak ni Israel ay naging masama sila sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal. Mga Baal, marami po ito. Baal means Lord of Master. Lord or Master. So Baal is the supreme storm, rain, and agricultural god of ancient Canaanites. Dinatna na po ng mga Israelita to na ang Diyos-Diyosa nila ay Diyos ng agrikultura, fertile ng mga lupa, kinikilala, tumatawag sa ulan. Kaya anong panahon ni Joshua ni Elijah in 1 King chapter 16 o 18, the Battle of Mount Carmel, naalala ko po 'yon.
So, how many 85 yata 'yon na prophets ni Jezebel, sinasaktan nila 'yung sarili nila, tumatawag sila sa ulan. Kung tutusin, kung totoo 'yung Baal nila, Diyos-Diyosan nila, 3 years and a half hindi umulan. Bakit hindi nagpaulan iyon kung pinaniniwalaan nila? So, pinuputol na ni Lord 'yung paniniwala nila kasi kung Diyos-Diyosan nila ay nagpapaulan, bakit for 3 and a half years hindi umuulan? Si Elijah lang po ang nagpaulan. So, kaya nga doon sa Baal na 'yon, dito nagsisimula po 'yon na kinikilala na si Baal bilang tumatawag sila rito, nagdadasal sila dahil nagpapagdala ito ng storm, nagpapadala ito ng rain para sa agricultural. Mga kapatid, ang Kanaan po, ang Israel po kasi mga kapatid, according sa geographical status, mataas po kasi ang lalo na yung Judea, lalo na Israel, mataas po yung lugar na ito. Hindi po to kaya ng irrigation. Kung titignan natin ng history, umaasa lang sila sa ulan. No, ang tingin nila, umuulan because of Baal. Hindi nila alam, may season si Lord na pinagkakaloob sa Kanaan. So, hindi nila ma-appreciate, hindi nila kilala. Anyway, hindi nila kilala kasi dahil wala naman silang batas. Ang batas po, ang kautusan ay binigay sa mga Israelita. So, hindi pa nila talaga makikilala ang kautusan at ang Panginoon. So, dinatnan to ng mga Israelita itong si Baal. Na verse 12, kanilang tinalikuran ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto. Sumunod sila sa ibang Diyos, sa mga Diyos ng mga bayan na nasa palibot nila, at sila yumukod sa mga iyon at kailang ginalit ang Panginoon. So may 3 pong bagay na hindi ito nagustuhan ng Lord. Una, tinalikuran ng Panginoon, sumunod sila sa ibang mga Diyos, Diyos ng mga Baal, like Baal, Diyos ng mga Canaanites, at hindi lang po yun, sila ay yumukod sa mga iyon naglingkod. So tinalikuran nila ang Panginoon, nag-disobey sila sa unang commandments ng Lord, yung first commandment ng Lord. Sila'y nag-disobey, sila'y sumamba kay Baal, at yumukod pa sa mga Diyos-Diyosan. So nagkasala rin sila sa second commandments ng Lord. Exodus 20, verse 3 to 5. So andun yung mga kautusan, mga kapatid, ibinigay ng Panginoon sa Exodus chapter 20. Ilang pa lang sila rito. Ilang buwan pa lang sila nakakalabas sa Egypt. So ginalit nila ang Panginoon dahil sa mga utos na ito na hindi nila tinupad. Verse 13, kanila tinalikuran ang Panginoon at naglingkod sa mga Baal at Astarte. So sino man si Astarte? Ito po'y Diyos-Diyosan din. They serve Baals and Astarte or Astoret sa English, Astoret. Astoret is the chief foreign goddess of Phoenicians and Sidonians. Pag tinignan mo po yung mapa ng mga taga-Phoenicia, doon po yan sa parting taas ng Galilea, sa left side, sa western part. Hindi kasi nila kung titignan niyo po yung mapa, pumunta po dito sa Phoenicia, pumunta po dito si Joshua. Dito nagtakbuhan po yung ibang mga kalaban, pero hindi nila talaga pinasok yung mga lugar sa loob ng Phoenicia, kaya hindi po talaga nawala yon. At natira po yon. Even sa Gaza, ang dami po mga natira, karami sa baybaying dagat. So doon pumupunta, pero hindi na po talaga nagpursige ang mga Israelita para alisin lahat ang mga kalaban. Even sa panahon ni Joshua. Actually, inawat na lang ni Lord si Joshua kasi may edad na eh. Kaya pinaubayan na lang ni Lord yung mga naiiwan pa. But ang mahalaga, 31 kings, wala na pong naiwang hari kahit isa. Nung panahon po ni Joshua na pinatay po yung mga hari na ito. 31 kings po yon sa Joshua chapter 12. Kaya ang mga kalaban na lang, yung mga tao-tao na lang, yung mga leader, mga officer ng tribes, yung mga pagan tribes. Actually, mahihina na yun eh.
Wala nang hari eh. But anyway, nasaan na tayo? Verse, ha? 14. By the way, no, tuloy ko lang pala. Itong si Astoret ay prinsesa ng Phoenicia, foreign goddess ng Sidonians, mga taga-Sidon. She represents fertility, sexuality, and war. Yun naman ang kanyang parang, dun sila nagdadasal yung mga tao para naman pagdating sa fertility, sexuality, and war. In the biblical narrative, she serves as a primary source of temptation. Ito si Astarte sa Tagalog. That leads the Israelites into idolatry and away from God. Kung tutusin, wala naman talagang no? Wala namang buhay itong mga ito. Dadaanan natin yun, no, sa Book of Gideons, Book of Judges, isa sa mga judge po si Gideon. Makikita natin na walang buhay talaga itong mga Astarte na to, yung mga Baal. Itinutumba nga ng Panginoon niya. Anyway, nakakatuwang pakinggan yun at pag-aralan. But wala namang buhay to. Pero why? Kasi yung espiritu nga ni Satan, narito andito yung espiritu na nag-encourage sa Israel na matukso, magkasala. Verse 14, tama ba? 14? Kaya't ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel at kanyang ibinigay sila sa mga manluloob. So may mga tulisan, mga nagnanakaw sa loob ng tahanan. Kanyang ipinagbili sila sa mga kamay na kailang makaaway sa palibot. Ano pat sila hindi na makatagal sa kanilang mga kaaway. Kaya nga, yung consequences, binanggit ko kanina sa Deuteronomy 28 verse 25 to 26. Sila ay mamamatay. Actually, sabi pa nga doon, mamamatay sila. Kakainin sila ng mga ibon. So talagang mangyayari po ito. Verse 15, saan man sila humayo, ang kamay ng Panginoon ilaban sa kanila sa ikasasama nila, gaya ng ibinabala at isinumpa sa kanila ng Panginoon. Sila ay nagipit na mabuti. Saan man sila humayo, tumakbo man sila, saan man pumunta, andon, mabigat ang kamay ng Diyos sa kanila, laban sa kanila. Verse 16, kaya't ang Panginoon ay naglagay ng mga hukom na nagligtas sa kanila sa kapangyarihan ng mga nanloob sa kanila. By the way, 16 hanggang verse 18 o 19, ipaunawa dito yung introduction po ito na maglalagay ng hukom ang Panginoon. Pero itong hukom na to, hindi po siya hukom to judge na nakaupo para makinig ng mga hearing sa korte. Hindi po yon. Hukom means sa panahon ng Book of Judges, sila yung mag-lead ng battle para si Joshua, ipagtatanggol yung mga tribes nila, magiging leader sila, at sila ay lalaban sa mga kalaban. So, maraming victories po, ma-experience po ang mga judges nito. Conqueror po sila. Verse 17, tama ba? Gayunmay hindi nila pinakinggan ang kailang mga hukom, kundi sila'y sumamba sa ibang mga Diyos. At kailang niyukuran ang mga iyon. Hindi nagtagal, sila'y lumihis sa daan na nilakaran ng mga ninuno na sumunod sa mga utos ng Panginoon. Hindi sila sumunod sa kailang halimbawa. So yung mga ninuno nila na binabanggit kanina, for example, si Joshua, yung mga elders sa verse 7 at yung mga magulang nila, na mga naka-witness ng mga kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos na ginawa sa Israel. Yung mga good example nila. Kaya nga, sinasabi dito, nung panahon ni Joshua at ng panahon ng mga elders, walang problema. Sila po ay nagsilbi, naglingkod ng tapat sa Diyos. Kasi nakita nila yung halimbawa, buhay pa yung mga witnesses. Kaya yung mga anak, parang nakadepende po sa mga elders. Kaya lang, itong mga anak, nung nagtandaan na sila naman yung mga naging magulang, yung mga anak nila, hindi ko alam kung ano nangyari, bakit hindi nakakilala sa Panginoon. Ganun pa man, tuloy ko lang po, verse 18.
So, hindi sila sumunod sa halimbawa ng mga elders. Tuwing maglalagay ng hukom ang Panginoon para sa kanila, ang Panginoon ay kasama ng hukom. So, ang Panginoon sa hukom sumasama, hindi po sa mga tao. And then, ang hukom, sumusunod, 13 judges po ito. Madadaanan po natin yan. Nawa, loobin ng Lord na mapag-aralan po natin yan. Kung kayo sumusubaybay, madidiscover natin, malalaman natin kung sino-sino po sila. At kanya iniligtas sila sa kamay ng kailang mga kaaway sa lahat ng mga araw ng hukom kasi nga sinasamahan sila ng Panginoon dahil ang hukom naroon ng Panginoon. Sapagkat naaawa ang Panginoon dahil sa kanilang daing, dahil sa mga nagpahirap at ng api sa kanila. Gustong didisiplinahin ng Lord ang mga Israelita, no? So, ang Lord ay andun pa rin pero hindi naman siya talagang nagpapabaya, naroon pa rin yung awa ng Panginoon. Kapag dumadaing sila, naglalagay ng hukom ang Diyos. At ang Panginoon ay naaawa sa kanila. By the way, ang mga hukom po, itong 13 judges, iba-iba yung kwento, pero according sa mga Bible na mga analyst, mga kapatid, pwedeng sabay na nanunungkulan yung mga hukom kasi hindi po ito judge as a whole, as judge of entire nation of Israel. May mga hukom, ina-appoint si Lord, judge lang sila sa isang tribes. Kung saan siya in-appoint. For example, judge siya ng Judah, judge siya ng mga anak ni Manasseh. Kaya, pwede daw mag-interlap to, magkaroon ng lap. Halimbawa, pwede sabay na nagiging hukom yung binabanggit sa Bible, but hukom sila sa mga lugar na kung saan sila ginagamit ni Lord. Pero hindi siya hukom as a whole in entire nation of Israel. For every tribes lang, tsaka region. Now, verse, an tayo? Nakakalimutan. Ngunit pagkamatay ng hukom, sila'y tumalikod at kumilos na mas masama pa kaysa kanilang mga ninuno. Sila'y sumunod. So, ibig sabihin, from generation after generation after generation, kinukwento na po yung mangyayari hanggang sa last judge pa nga kapatid. After ng generation na andun yung hukom, pag namatay yung hukom, wala, bumabalik ulit sila. Sila'y sumunod sa ibang mga Diyos. Pinaglilingkuran at niyukuran ng mga ito. Hindi nila inihinto ang alinman sa kanilang mga gawa, ni ang kanilang mga pagmamatigas. So verse 20, kaya't ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel. At kanya sinabi, sapagkat sinuway ng bayang ito ang aking tipan, na aking inutos sa kanilang mga ninuno at hindi dininig ang aking tinig. Verse 21, kaya't hindi ko na palalayasin sa harap nila ang alinman sa mga bansang iniwan ni Josue nang siya'y mamatay. So nagpasya na ang Panginoon. Verse 20 and 21, nag-decide na ang Lord. Ayaw nilang paalisin ito, and now, ito yung decision ng Lord, hindi na po ito aalisin ni Lord. Simula nung hindi na raw sila palalayasin sa harap nila, na iniwan ni Joshua. Actually, wala pong kasalanan si Joshua dito, mga kapatid. Inatasan na po ni Lord ang mga tribes leader para sila na po yung mag-alis ng mga kalaban nila, and yet hindi sumunod. Kasi si Judah, si Simeon nakasunod eh. But the rest, na anak ni Jacob, hindi sumunod. Kaya sabi ni Lord, hindi niya na palalayasin. So dito ang daming beses binabanggit, galit ng Diyos. Ilang beses ginamit yung galit ng Diyos. Dami. Yung tinatawag na wrath of God. So, maaari, ang Panginoon, tinitest ni Lord yung mga Israelita, naglagay ng hukom, baka after ng hukom, magtagumpay po sila, ay manampalataya sila, ay hindi na po. Tuwing nawawala ang hukom, namamatay, bumabalik po sila. May bagong hukom, nagtatagumpay sila, pag namatay, babalik na naman sila. So, nakikita ni Lord, yung hindi sila consistent sa Panginoon. Kaya ang ginawa ng Lord, hindi na po niya aalisin yung mga bansang naiwan.
Kaya yung decision niya, anong reason? Verse 22, upang sa pamamagitan nila ay aking masubok ang Israel, kung kanilang susundin o hindi ang daan ng Panginoon upang lakaran nila, ni gaya ng ginawa ng kanilang mga ninuno. So ang reason ng Lord, para sa akin is parang opportunity na rin ito para sa Panginoon na makita niya, okay, andun na yung mga kalaban, ayaw na sumunod. So dito, magagamit ni Lord yung pagkakataon na masukat ni Lord, matest ni Lord ang pananampalataya nila kung sino talaga yung susunod sa mga lakad o yung mga matuwid na daan ng Diyos. Kung sino yung susunod at kung sino yung hindi. Verse 23, kaya't iniwan ng Panginoon ang mga bansang iyon. Sila hindi niya agad pinalayas, ni ibinigay sila sa kamay ni Josue. Okay, so naging dahilan tuloy yon at sabi ng writer, para sa kanya, baka naging reason na lang din ni Lord yun, magtira ang Lord ng mga kalaban para matest ang pananampalataya ng ng mga Israelitang natira. Para malaman nila kung ni Lord, kung sino yung susunod sa kanya ng tapat at hindi. So mga kapatid, no, so ang kabuuan ng narrative story na ito, in Book of Judges chapter 1 and 2, so nakita natin si Lord. Ang plano ng Diyos is to liquidate or to destroy ang mga natitirang nation, pagan nation, sa loob ng bawat minana nilang lupain. So, bawat minana nilang lupain in every tribe, siya in charge. Kung sino yung leader doon, sila yung mamumuno para kalabanin, talunin, patayin, i-destroy din yung mga Diyos-Diyosan. So, yun ang plano ng Lord. Kaya lang, ang plano ng Lord hindi nasunod ng mga tao, ng mga Israelita. Instead na gawin yon, ano nangyari? Balikan niyo po yung chapter 1, mga kapatid, nadala sa usapan. Kinausap na lang ng mga anak ni Israel, I think 6 or 7 tribes kinausap, nagagawin na lang silang mga alipin. Magiging workers na lang sila sa mabibigat na trabaho. At ang mamumuno sa kanila yung mga tribes leader ng mga anak ni Jacob. Pero mga kapatid, hindi yun ang plano ng Diyos. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Gusto ng Panginoon ay mawala talaga yun para ang mga Diyos-Diyosan ay mawala. Kasi alam ng Panginoon na sila ay matutokso sa hinaharap. At tines ulit sila ng Lord, naglagay ang Lord ng hukom. Hindi na katulad ni Moses, dala-dala niya ang buong Israelita, hindi na katulad ni Joshua, iniligtas niya ang buong Israelita. Nag-appoint siya ng mga judges regionally, pang-region or kaya tribes, hindi na po pangkalahatan. Pero nakita rin ni Lord na kahit sa mga maliit na bagay na yon, maliit na lugar, hindi pa rin talaga nagbabago. Bumabalik pa rin ang mga Israelita sa katigasan ng ulo. So ito na po ang naging dahilan ni Lord para malaman niya kung sino yung naging tapat. Kung sino yung lumalakad ng matuwid sa Panginoon. Kung sino yung totoong dumadaan sa daanan ng Panginoon na nananampalataya. At malaman niya yung genuinity ng pananampalataya ng mga taong ito, kung ano yung katotohanan sa puso nila, kung sino talaga ang kailang pananampalatayanan. So sa study natin, hindi po naglagay ang Diyos ng katitisuran. Sa study natin, makikita natin, ang Israelita mismo ang parang naglagay ng katitisuran nila sa kanilang sarili. Kasi ayaw nga ng Panginoon. Kung hahakbang lang sila at mananampalataya, tutulungan sila ng Panginoon para tapusin na po yung kalaban nila. Kasi pinakita naman sa chapter 1, yung
yung anak ni Juda at anak ni Simeon nakipaglaban. And wala pong binanggit doon na kahit isang anak ni Juda at anak ni Simeon na namatay sa labanan. Ibig sabihin, hindi sinisira ni Lord yung kanyang covenant na poproteksyonan sila ni Lord. Basta lang gawin nila, sumunod lang sila, lumaban po sila, poproteksyonan sila ni Lord. Kaya lang, sa nakita natin, wala talagang ginawa. Para silang umaasa. Kung mapapansin niyo po, tuwing merong hukom, may maglilid, parang silang excited sumunod sa Diyos pag may leader. Pero pag walang leader, bakit parang nangihina sila, bumabalik po sila sa Diyos-Diyosan. Pag walang leader, tumatalikod sila. Samantalang meron po silang kautusan, meron po silang covenant na iniwan ni Lord, kaharap pa si Moses, kaharap si Moses, covenant yun sa batas, kautusan. Si Joshua naman sa chapter 23 beginning verse 16 ng Joshua chapter 24, Joshua chapter 24, sila po ay nanampalataya at gumawa ng covenant na sila ay magpapatuloy maglingkod sa Diyos. So meron po silang tipan sa Diyos. Bakit sila tumatalikod? Samantalang sabi ng Panginoon, hindi ako tatalikod sa inyo. Pero bakit sila ang tumatalikod? So nakita ng Lord, nasusubok ni Lord yung kanilang pananampalataya. So parang sa personal kong baka hindi totoo ang pananampalataya nila. So ngayon, nagkaroon ng dahilan ng Lord para masubok ang pananampalataya nila. Dito sa study natin, mayroon pong naging problema may dalawa pong lapses dito, yung naging kasalanan ng mga Israelita. Yung lapses na ito. Una, dito sa verse 3 and 4, no? Basahin ko lang po yung verse 3 and 4. At sinasabi ko ngayon, hindi ko sila palalayasin sa harap ninyo, kundi sila magiging mga kalaban ninyo, at ang kailang mga Diyos ay magiging bitag sa inyo. Kasi nga, hindi nila pinaalis. Verse 4, nang sabihin ng anghel ng Panginoon ang mga salitang ito sa lahat ng mga anak ni Israel, inilakas ng bayan ng kailang tinig at umiyak. Ano po ang ginawa ng mga Israelita? Sabi nga ng anghel, mga kapatid, sa verse 2, ano itong ginawa ninyo? So number 2, ang lapses nila, number 1, sa kanilang ginawa ay yung cowardice of 9 tribes. Actually, 6 tribes lang ito. Yung pagkaduwag nila. Ilang tribes ba tong hindi nakipaglaban? Maliban kay Gad, tsaka kay Ruben, tsaka kay Isakar. Benjamin, Manasseh, Ephraim, Zebulon, Naphtali, and Dan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Actually, kay Manasseh, kalahati lang yun. Yung iba kasi nasa Transjordan. So, sabihin na lang natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tribes. Yung kaduwagan ng 6 na anak ni Jacob. Hindi po sila sumunod sa kalooban ng Diyos. Sila yung naging duwag. Alam niyo pa mga kapatid, itong kaduwagan na to, malalang, i-test din ni Lord even ang mga Kristiyano sa panahon ngayon. Simula nung si Kristo ay dumating, namatay at uli nabuhay, dumating ang banal na Espiritu, tinitest din ng Lord yung kaduwagan ng mga Kristiyano, kung sila po ay matapang o hindi. So itong 6 na tribes na ito ay naging duwag, lumaban. Bakit? Because of lack of faith. Hindi sila nananampalataya ng tapat sa Diyos. Alam niyo po, in Book of Revelation, pagdating ng paghuhukom, diretso na natin. Revelation 21, verse 8, aklat ng pahayag o aklat ng ayan na pala. Sabi rito, ngunit sa mga duwag, ayan na po, sa mga hindi nananampalataya, even sa panahon natin ngayon, mga karumal-dumal, kasama na po yon, mga mamamatay tao, kasi po kapag hindi ka nanampalataya sa Panginoong Isus, ito po ang pwede mangyari.
ikaw ay nasa lumang buhay pa. Ikaw ay kumikilos, gumagawa ng mga karumal-dumal na gawain, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, tulad ng binabanggit dito, kaya ayaw ni Lord na sila'y sumamba sa mga Diyos-Diyosan kasi po yun ay pagtalikod sa kanyang pananampalataya. Kaya hanggang sa panahon ngayon, hanggang sa panahon ng paghuhukom, babanggitin po yun. At sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. So yan po ay resulta lamang ng kaduwagan. Sabi diyan, no, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya. So ang resulta ng mga hindi nananampalataya kay Kristo sa ipinadala ng Diyos na tagapagligtas ay mamumuhay pa rin sa lumang buhay. Yan yung mga resulta. Pero kung ikay nananampalataya, pwedeng mamatay na po yung lumang buhay ng tao. Kasi mapupuspos ka ng banal na espiritu. And then, ano pa ho ba yung mga pamumuhay ng lumang buhay? Ano pa yung mga lifestyle ng lumang buhay ng tao? Galatia 5 verse 19 to 21. Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman, ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, andyan pa rin ho yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at mga katulad nito, binabalaan ko kayo, gaya ng aking pagbabala noong una sa inyo, na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Nang panahon ay sinulat yan ni Pablo, mga kapatid, may transition pa eh. Sabihin, may transition of faith. Marami pa rin ho mga sumasamba sa Diyos-Diyosan kasi po ang iba dyan ay namana sa mga Griego. Ang Romano po, nagsisimula pa lang dyan ng panahon na yan. Kahit na po around 80 years na sila nag-exist na nakuha nila ang Israel, bansang Israel, pero bago po lang nakuha ang bansang Israel, ang Israel po ay naiimpluwensyahan ng mga ibang Diyos-Diyosan ng mga Griego. Inadapt na lang ng mga Romano ang mga Diyos-Diyosan ng mga Griego, kaya ang mga Romano, meron din Diyos-Diyosan kasi na-adapt nila po ito. Kaya may rebulto rin ang mga Romano. Noon pa man, panahon pa ni Jesus, may mga rebulto na sila. Kaya yan ang sinasabi ni Pablo, even in 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatia, kaya hindi nawawala yung Diyos-Diyosan. Is idol pa rin talaga yon, yung mga rebulto. Kasi nga, kailangan ipaunawa ni Pablo yung transition na dapat ang Diyos ay sambahin sa espiritu at katotohanan. In John chapter 4 verse 23 to 24. Kapag napuspos na po ang isang Kristiyano ng banal na espiritu, mawawala na yung lumang buhay niya. Hindi na siya sasamba doon kasi mamumuhay siya sa pagkabay ng banal na espiritu. Ito po yung second lapses ng mga Israelita. The elders and the parents neglect the transition preaching of the law of God. Yung una, the cowardice of 9 or 6 tribes, yung kaduwagan nila, verse 3 and 4. Pangalawa, ang mga elders at ang mga parents na neglect nila yung transition ng preaching. Hindi nila naipasa yung the law of God. Verse 10 po. Tingnan natin verse 10. Hindi. Babasahin ko lang. Hindi mo muna ipa-flash. Basahin ko lang. Sabi sa verse 10, ang buong lahing iyon ay nalakip din sa kanilang mga magulang. Actually, verse 7 pa lang, sabi doon, after ni Joshua, nagpatuloy ang pagsunod ng mga tao sa Diyos kasi andun yung mga matatanda na nakawitness po ng mga ginawa ng Diyos. And then sa verse 10, ang buong lahing iyon ay nalakip din sa kanilang mga magulang. Ibig sabihin, natuto rin sila sa kanilang mga magulang sa pagsunod. Doon ay may ibang salin lahing bumangon pagkamatay nila na hindi kilala ang Panginoon. So kung titingnan natin, hindi naipasa yung aral ng mga magulang. Hindi yata medyo dito nagka-problema.
Dapat ang utos ng Lord ay, actually ito po yung binabanggit ko before, dapat nagpapatuloy yung Shema Commandments. Nakakalimutan po yata nila yon. Ano po yung Shema Commandments? Ito po yun, Deuteronomy 6, verse 4 to 7. Sabi dito, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon natin Diyos ay iisang Panginoon, at ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. Ang mga salitang ito na aking inutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso, sa mga magulang yan. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. At iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, ito po yung Shema Commandments. Kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. So yung magiging lifestyle ng bata, ituturo ng tatay. Kasi ang tatay po ay sumusunod sa Diyos. Iniibig niya ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, ng buong lakas. Ipapasa niya yun sa anak niya. So yung anak niya, habang lumalaki, natututunan nila yon. Pag ang anak niya naman ay nagkapamilya, ituturo din po yun. So yun po yung transition, yung pagtupad sa mga generation, from generation to generation. Kaya lang, sa verse 10, nakakalungkot, andun yung mga magulang, pero yung mga magulang nawala, may mga ibang salinlahi raw na bumangon pagkamatay nila ng mga magulang na hindi kilala ang Panginoon. Ni ang mga bagay na ginawa para sa Israel. Walang nagkwento. Yun ang problema, mga kapatid. They forgot to share the Shema Commandments para sa mga Israelita. Alam niyo po mga kapatid, maraming churches sa amin, even dito sa church, namana rin naman namin ito na for 8 years na ang church, pag may dumarating po, yung mga anak po ng mga member or even yung mga apo, dinadala po dito at itinuturo po, ibinubukod po sila after ng worship, yung mga bata, para turuan po sila ng salita ng Panginoon. Tapos yung mga adult nandito po, kung tawagin po yung Sunday school section, may mga Sunday school teacher po sa mga churches. Iyan po ay ginagawa po ng mga Christian church, born again churches. Marami pong gumagawa nito. May iba pa nga, may mga ibinubukod yung mga youth sa mga mega church. Meron pong mga grupo na after ng service, after ng sermon, after ng service pa, meron pang extra fellowship para sa mga, dito po meron every other Sunday po para sa mga lalaki, grupo ng mga lalaki, men's group, fellowship, women's, youth, meron din po para kinakamusta, kinakausap. Importante po yun mga kapatid So, ito po'y para maipasa. No? Karamihan po mga matagal na sa church, ibang mga naging pastor, nagsimula rin sa mga Sunday school na pag-aaral. Tapos naging youth, naging, siyempre lumalago at yung sila na yung pumapalit sa mga magulang nila, yung mga pastor, magpapahinga na, nagiging pastor na po yung mga anak. Sa mga kapatid, yung transition, dapat hindi nawawala yon. Dito may problema May umusbong na isang generation na nakalimutan na po yung malamang hindi na ituro ng mga magulang. So bilang tayo mananampalataya, sa panahon natin ngayon mga kapatid, yung Shema Commandments, maganda po yun. Yung mga tatay, ituro ninyo sa mga anak ninyo yung salita ng Panginoon. Actually, sabi nga sa Ephesians chapter 6, no? Basahin ko lang po ito, no? Chapter 6, verse 4. At mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Dapat na ipapasa. Mga kapatid. Monday lang, kailan lang Monday, grabe, umaga. Bigla tayong nayanig sa masamang balita sa Tacloban. Kaya ang dami kaagad ng mga nag-uusbungan ng mga tawag ito, mga suggestion, kailangan ang gospel pumapasok sa
sa eskwelahan, sana may makapagturo, sana magbantay yung mga pulis. So marami na kaagad. Kasi po halos sunod-sunod po. Kung titingnan natin yung unang araw ng pasukan, flag ceremony, nagsimula muna, nagkaroon ng earthquake sa Mindanao. So halos sunod-sunod na po nangyayari sa loob ng eskwelahan. Actually, earthquake na yon sa ano naman, sa Mindanao, sa lahat. Pero marami po tayong nakita ng dahil sa flag ceremony, marami na save ng mga bata. And then, para bang sunod-sunod na yung mga picture na nangyayari inside the classroom, inside the school, field. May mga nangyayari, may nananaksak, may mga, grabe po, no? May namamaril. So mga kapatid, ang pag-aaral ng salita ng Panginoon ay sa loob ng tahanan, ginagawa muna. In charge po dyan yung mga magulang. Dinadala dapat ang mga bata sa salita ng Panginoon. Dito sa ating study, nakita natin, no, sa verse 10, no, sa Hukom chapter 2, verse 10, nakita natin, pagkamatay ng mga magulang, biglang may umusbong na ano. Anyway, parang hindi kilala ang Diyos. Siguro, nagkaroon ng lapses. Now, sa ating panahon, mga kapatid, bilang tayo dapat manampalataya, ano po ba dapat? Dito po, gamitin natin yung natin sa Old Testament. Tingnan natin yung Deuteronomy chapter 10, verse 12 to 13. Ano man ang ating estado ng pananampalataya, baguhan man tayo sa Panginoon, nasa third quarter man o nasa middle. Hindi ko alam kung si Lord lang nakakaalam yung range natin kung nasaan na tayo. But tingnan natin ito. Ito po yung ginagamit o dapat nating tularan. Bagamat ito ay explicitly word of God para sa mga Israelites, para din po sa atin ito. At ngayon, Israel, okay? Ano ba ang hinihingi sa'yo ng Panginoon mong Diyos? Kasi hinihingi rin naman to sa atin ng Panginoong Yesus. Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo. And then verse 13, at tuparin ang mga utos ng Panginoon at ng kanyang mga tuntunin na aking inutos sa iyo sa araw na ito para sa iyong ikabubuti. Para sa iyong ikabubuti. Pwede maging personal ito. Ito'y para sa personal ng bawat individual na Israelita at sa mga taong nananampalataya. So sa verse 12, meron pong apat na binabanggit doon. To fear the Lord. Pakibalik yung verse 12. No, nakalagay dyan, di ba? Anong hinihingi? Ano bang hinihingi siya ng Panginoon? Ano ba yung gusto ng Panginoon? Imagine niyo po, para bang nagre-request si Lord sa mga Israelita. Anong gusto ng Lord sa inyo? Ano yung gusto ng Lord sa atin bilang mananampalataya? Sabi rito, matakot ka sa Panginoon. To fear the Lord. Matakot sa Panginoon. Hindi yung trembling, yung pagkatakot, hindi yung fear na natatakot ka na magpakita. Fear. Pag natakot tayo sa Panginoon, ang execution ng pagkatakot ay yung hindi tayo gagawa ng kasalanan. Ayaw natin masaktan ng puso ng Diyos. Ayaw natin siyang magalit. Kaya iiwasan natin mag-disobey. So tayo ay mag-o-obey. So number 2, nandyan din, ano pa? Matakot ka sa Panginoong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan. To walk in all His ways. Pinanggit dito kanina sa verse 22, no? Hindi niya naaalisin. Sabi dito, hindi niya naaalisin yung uh, mga ibang lahing pagano. Upang sa pamamagitan nila ay aking masubok ang Israel kung kanilang susundin o hindi ang daan o yung lalakaran ng Panginoon upang lakaran nila na gaya ng ginawa ng kanilang mga ninuno. So, ang evaluation ng Lord, yung mga ninuno nila, natutuwa si Lord. Yung mga kasabay ni Joshua. Yung mga 19 years old and below, I believe yun yung mga nakapasok sa promised land na tumanda na po sila sa wilderness. At nung nakapasok sila, very strong yung faith nila sa Lord. Sila yung mga generation na matatanda, mga elders. Kasi pinaka-elders talaga dito si Joshua na at si Caleb. Pero hindi na eh. Ibig sabihin, may mga sumunod na sa kanila. Kasi dalawa lang talaga yung nakapasok sa promised land. Doon sa 600, 3,550, dalawa lang po.
yung mga lumabas sa Egypt ang nakapasok. Now, ito pong nilalakaran ng mga ninuno nila, ikinatutuwa ito ng Lord. Pero dahil ito, bumabalik sila sa lumang buhay nila, pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang nangyari, gusto ni Lord na subukin sila kung lalakad sila sa daan ng Panginoon. Kaya ngayon, itong hinihingi ni Lord, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan. To walk in all His ways. Hinihingi yan ng Panginoon. Pangatlo, at ibigin mo siya, love the Lord. Ibigin mo siya, at pang-apat, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo. At pang-apat, serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. Maganda po ito. Gusto ni Lord ito. And then, panglima, nakalagay sa verse 13, natuparin ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga tuntunin ng aking inuutos sa iyo sa araw nito para sa iyo ikabubuti. Ikalima, verse 13, and keep the commandments and the Lord of the Lord and His statutes, yung mga alituntunin for our good, para sa iyong ikabubuti. Yung request niya, parang ito yung gusto ko sa inyo, para sinasabi ni Lord, pero ang totoo niyan, hindi po ito sa ikabubuti ng Diyos. Ang Diyos po ay matuwid na at mabuti na. Wala pong problema sa Diyos. Hindi po siya ang nangangailangan ng kabutihan at hindi po siya nangangailangan ng katuwiran. Hindi po siya nangangailangan ng proteksyon. Hindi po siya nangangailangan ng ano paman. Ang tao po, kung susunod siya, masusunod to fear the Lord, to walk in all His ways, to love the Lord, to serve the Lord God with all your heart, with all your soul, and to keep His commandments and His statutes. This is for good. Para sa atin. So, yun lang po mga kapatid. Sa chapter 3 next week, magsisimula na po tayong, si Lord, magturo kung sino po yung unang judge. Kasi nga, wala na eh. Bagsak na po itong mga Israelita, naglingkod na po sila sa ibang Diyos. So ngayon, si Othniel po, isang anak ni Judah, ang lahi na galing kay Judah, ang magiging unang hukom. So nawa mga kapatid, please, tutulungan tayo nito. Kahit ako, pinakikita ni Lord sa akin mismo personally, kung ano yung kahalagahan itong limang ito. Totoo lang, kahit nasa panahon tayo na ngayon, may mga details po ito. Hindi ko na lang may share sa inyo. Every number na ito, to fear the Lord, to walk in all, may mga details po ito. Dinaanan na rin namin ito, mga kapatid. So anyway, please read the Bible. May mga gusto si Lord. Pero ang gusto niya, hindi para sa kanya, para sa kabubuti natin. Ganun si Lord, no? Napakabuti ng Lord. Sino bang magbe-benepisyo nito? Number 1 tayo. So let's pray. Father God, salamat po sa kabutihan mo sa amin, Panginoon. Ipinapaalala mo sa amin yung 5 pointers na ito, 5 application na ito, uh, uh, na hinihingi mo sa mga Israelita. Now, dumating na si Jesus for how many years? Decades or 2,000 years ago na. And yet, yung pa rin ang rules mo, Lord, hindi nagbabago. Ganun pa rin ang gusto mo. Matakot kami sa iyo. Lumakad kami sa iyong pamamaraan. Mahalin pa rin namin kayo. At maglingkod kami sa iyo, buong puso, buong kaluluwa, at sumunod sa iyong kalooban, sa mga utos mo, Panginoon, at mga batas. Hindi binago ng Panginoong Hesus ang mga utos na ito. And yet, nananatili pa rin po hanggang panahon namin ngayon. So, salamat po, Lord. Tulungan mo po kami dito sa church and to all the viewers na masunod ang kalooban mo, Panginoon. Sa totoo lang, alam namin na may mga pagsubok na minsan ay nagpapabagal sa aming kalooban din na gusto namin lumago sa aming pananampalataya. Pero because of trial, sometimes nagpapabagal. Pero salamat, Panginoon, inililigtas mo kami, inilalagpas mo kami sa mga pagsubok na ito. Salamat po, Panginoon. Nawa, Lord,
ang mga magulang na naglilingkod sa'yo, tulungan mo po kami mga magulang na magkaroon ng magandang transition ang Word of God sa aming mga anak, even sa aming mga apo, na sila ay makakilala sa'yo. Salamat po, Ama. Pagpalain po ang mga viewers. Continue to bless, Lord, yung mga kapatiran sa church. Continue to bless Sister Nancy Comfort. Siya po ay isa sa mga nasunugan. Nawa, makompleto na po yung comfort ng heart niya. At ganun pa man, Lord, dalangin din namin, Lord, ang mga iba pa na mga iba na sunugan. Unti-unti na po sila nakakabalik. Salamat po sa provision ninyo sa mga tumulong. Maipundar po ang mga materialis ng pamamahay nila, Panginoon. Gusto ko rin po itaas, Lord, comfort po din kay sa father ni sa namatayan, isa sa mga umatid sa Calvary Chapel, Manila, si Shaina. Comfort po sa pamilya niya po, nakaburol po yung father niya, Panginoon. At i-bless nyo rin po ang biyahe ni Pastor Lito patungong Zambales bukas. Ingatan niyo po siya na maayos po, Lord, yung usapan, Lord, yung transition ng church sa Sagpat. I-bless niyo po, Panginoon. Gabayan niyo po sila. Ligtas niyo po ang biyahe niya, Panginoon. Papunta at pauwi, Ama. Continue to bless din, Lord, ang sinapupunan po ni Dr. Gian at si Sarah, Panginoon, sa mga baby nila. Bless you rin po, Lord, yung daliri ni Brother Don. So, sa ngayon po ay ako nagko-cover up para sa worship. Pero praying ako, Lord, nawa, gumaling po, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mercy, gumaling po yung daliri niya para makasama na namin siya sa worship at sa iba pang mga gawain niya sa bahay o saan man niya siya dinadala. Maraming salamat, aming Panginoon, at continue to bless si Mami, si Nanay, at salamat po ng marami. To all the viewers na hindi ko man alam ang pangalan nila, nawa, Ama, kayo po nakakakilala sa kanila. Nawa, Lord, i-comfort niyo po ang mga nakakaranas ng problema, mabibigat na sufferings po, anuman. And then sa mga anxiety na naramdaman ng iba, kapayapaan, Lord, sa kanilang mga kaisipan at puso. Aming Diyos, maraming salamat po, Ama. At lahat na ito ay aming tinataas sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa pagsubaybay. God bless you all po.